Hello mga kaibigan! Welcome back ulit sa panibago nating cooking vlog. Today, may lulutuin na naman tayo at ang lulutuin natin ngayon ay giniling. Pero hindi lang basta giniling ang gagawin natin ngayon. Gagawin natin siyang bola-bola na may tomato sauce. Actually, nung una, ang plano ko talaga ay magluto lang ng ordinaryong giniling. Yung igigisa lang natin, lalagyan ng mga pampalasa. Tapos okay na. Simple, mabilis, at hindi na kailangan maraming effort. Pero habang tinitingnan ko yung giniling, naisip ko, bakit kaya hindi ko gawin itong bola-bola? Ayan na naman ako. Kapag may naisip akong ibang gawin, kahit mas madali, sana yung original plan, ginagawa ko pa rin, char. Kaya ayon, binago ko na naman ang plano ko. Inihanda ko na yung giniling at yung mga kailangan natin para sa bola-bola. Hindi naman kailangan na sobrang dami ng ingredients. Ang importante, may pangtimpla tayo para maging malasa. So, habang ginagawa ko ito, parang simple lang naman siya tingnan. Pero kapag ikaw na ang gumawa, doon mo mararamdaman na, ay, kailangan ko pala itong bilogin isa-isa. At dito na nagsimula ang aking challenge for today's video, char. Isa-isa ko nang binilog yung giniling. Nung una, okay pa. Ang saya pa nga. Unang bola, pangalawang bola, pangatlong bola, at pang-apat. Pero habang dumadami, parang bigla kong naramdaman na ang dami pala nito. Sabi ko, bakit mo ba naisipang gawing bola-bola pa? Pwede namang sanang ginisa mo na lang, mas madali pa. Pero wala na, nasimulan ko na eh. Kaya itinuloy ko na lang ito. Binilog ko sila ng isa-isa, hindi nga sila magkakapareho ng sukat eh. Pero okay lang, hindi naman ito contest ng pinakamagandang bola-bola. Ang importante, masarap. May malaki, may maliit, at may iba pa na hindi alam kung bola ba talaga o may sariling shape. Meron tayong bawang, native na bawang guys. Tapos meron tayong kamatis, sibuyas, carrots, at patatas. Tapos meron din akong bell pepper. Ayan, ito na yung giniling na binilog ko guys. Ayan. Pwede na natin itong iluto. Dito na natin sila lulutuin. Pero bago yon, naglagay muna ako ng mantika para maiprito ko na sila. Kailangan lang natin silang lutuin ng maayos para maluto ang loob at hindi puro kulay lang sa labas. Bango na kaagad, wala pa pala kasi mantika pa nga, char. Mantika pa pala. Pero sa totoo lang, habang niluluto ko na nga ito, medyo umaamoy na nga siya. Amoy mabango na nakakagutom. Ako nga habang nagluluto, parang gusto ko nang kumuha ng kanin. Pero sabi ko, teka lang, hindi pa naman tapos. Hindi pa pwedeng kumain. Kaya tiniis ko muna. Baliktad ko muna sila para pantay ang pagkakaluto. At habang ginagawa ko ito, napaisip ako kung bakit baka pag tayo mismo ang nagluluto, parang mas matagal tayong maghintay kesa sa taong kakain lang. Diba totoo naman? Yung kakain lang, luto na ba? Ayan. Iyan ang mga tanong nila dahil hindi naman silang nagluluto. Char. Tapos ikaw na nagluluto, sandali lang. Yun na lang ang may sasagot mo. Pero ikaw din naman ang gustong kumain. Siyempre, nagugutom din naman ako. At saka, lalo na pag naamoy mo na amoy masarap na, talagang mapapakanin ka na talaga. Anyway, kapag okay na ang pagkakaluto ng bola-bola, ayan, pwede nang ialis sa kawali. Ngayon naman,
Naggisa na ako ng mga ricado. Ayan, at mamaya ilalagay ko na ang tomato sauce. Ayan. Ito talaga yung part na gusto ko sa pagluluto. Kapag nagsisimula ng kumalat yung amoy ng bawang at sibuyas, parang alam mo na magiging masarap yung ulam. Kahit wala pang sauce. Parang may excitement na talaga agad. Pagkatapos, ilalagay ko na maya-maya yung tomato sauce at biglang naging parang restaurant food na ang simpleng giniling natin. Ayan. Mula sa ordinaryong giniling, ngayon may tomato sauce na. Hinayaan ko munang kumulo ng kaunti para maghalo-halo lang yung lasa. Inayos ko lang yung paggisa ng ingredients. Ayan, para mas lalong maging mas mabango at saka masarap ang aking luluto. Ayan, at ilalagay ko na rin ang chicken broth para sa kanyang sabaw. Siyempre, hindi pwedeng basta lagay lang ng lagay ng seasoning, kailangan tikman din. Pero ito yung pinakadelikadong part ng pagluluto kasi kapag natikman mo na at yung masarap, tinikman mo ulit, tapos sasabihin mo, parang kulang pa. Tikim ulit. Gano'n naman talaga pag nagluluto. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ilang beses ka nang tumitikim, char. Kaya minsan ang chef busog na bago pa maihain ang pagkain. Okay, kapag maayos na ang timpla ng sauce, ibinalik ko na yung mga bola-bola sa kawali. Ayan, dahan-dahan natin silang ihalo sa tomato sauce. Gusto ko na balot yung sauce sa bawat bola-bola para bawat kagat may lasa. At habang kumukulo yung sauce, ang bango talaga. Yan, habang hinahalo ko talagang parang mapapakanin ka na talaga, char. Ito na yung point na masasabi mong sulit yung effort sa pagbibilog. Kasi kanina, nangangalay na talaga yung mga kamay ko. Pero ngayon, kapag nakita mo na yung resulta, sasabihin mo rin na okay, worth it naman pala. Hinayaan ko na lang silang kumulo ng kaunti para mas kumapit yung sauce sa bola-bola. Habang hinihintay ko, syempre may konting kwentuhan muna tayo. Alam nyo, minsan yung mga ganitong simpleng pagkain, talaga ang pinakamasarap. Hindi naman kailangan magluto ng sobrang mahal o maraming ingredients para maging masarap ang pagkain. Minsan, kung ano lang ang meron sa kusina, iyon na. Ang importante, marunong tayong dumiskarte. Ang cooking vlog natin, hindi kailangang perfect, hindi kailangang bongga. Kahit simpleng giniling lang, simpleng pwedeng gawing mas espesyal sa pamamagitan ng konting effort at creativity. Ayan, basta may maihapag tayo sa lamesa at masarap naman at napaka masustansyang pagkain ay yun ang mahalaga. At kung minsan yung mga pagkain ganito pa ang mas nakaka-comfort sa atin. Yung lutong bahay, mainit, bagong luto at kakanin mo kasama ng kanin. Simple pero masarap. Kaya kung may giniling kayo dyan, baka gusto ninyo rin itong subukan. At kapag ginawa ninyo, huwag nyo akong sisihin kapag nangalay ang kamay ninyo sa kakabilog, char. Pero seryoso, worth it naman. Thank you so much sa panonood ninyo. Ayan, natapos na ang ating pagluluto for today's video. From ordinaryong giniling, ginawa natin siyang bola-bola na may tomato sauce. Simple lang ang recipe pero masarap.